bus. Nagte-text umano habang nagmamaneho ayon sa ilang pasahero. Nevada Attorney General's Office walang nakitang anomalya sa split decision na nagpanalo kay Timothy Bradley Jr. kontra kay Manny Pacquiao. Mahigit 163 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655, solong napanalunan. Silipin ang trailer ng latest movie ni Tom Cruise na Jack Reacher. Hatak ng aktor sa box office. Maapektuhan kaya ng hiwalayan nila ni Katie Holmes? Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na ang mga unang balita. Isang lalaki ang umano'y tumalon sa Marikina River matapos makaalita ng kanyang live-in partner. Puspusan ang paghahanap ng rescue team sa nawawalang lalaki. Narito ang report ni Jay Sabale. Inabutan naming sakay ng lancha at rubber boat ang Marikina Rescue at Barangay Santo Niño Rescue habang nagsasagawa ng operasyon sa Marikina River. Target nilang makita at masagip ang isang lalaking umano'y tumalon sa ilog. Nakilala ang lalaking si Michael Abad, 19 na taong gulang. Ayon sa mga kaibigan nitong kasama nagiinuman sa Marikina River Park, nag-away raw si Michael at ang live-in partner nito. Noong una, akala raw nila'y nagbibiro lang na tatalon sa tubig si Abad. Ngunit tumalon pa rin siya at sinubukang languyin ang kabilang pampang. Sa unang pagsuyod ng ilog ng mga taga Barangay Santo Niño. So hanggang riverbank kami, so far naman malinis eh. Malinis pa. So ngayon babalik ulit kami para tingnan ulit. Kasama rin namin ang grupo ng 161. Kwento naman ng tatay ni Michael, magaling daw talagang lumangoy ang kanyang anak. Paano saging mga problema sa girlfriend? Ang ibig mo sabihin, magka-problema sa girlfriend, tatalong ka na sa ilog. Hindi naman pwede yun. Matapos ang mahigit 2 oras na pagsuyod sa ilog, negatibo pa rin ang resulta. Umabot hanggang sa Industry Valley o boundary ng Marikina at Pasig ang mga rescue team. Yung current ng tubig, malakas talaga, hindi kaya. Kahit na sino swimmer, kahit anong galing na swimmer, pagka ganyan ang current, hindi kakayanin yan. Ipagpapatuloy naman ang paghahanap sa lalaki mamayang alas 8 ng umaga. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Samantala, nananatiling naka-red alert ang La Mesa Dam. Inirekomenda na rin ang paglilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig. Alamin natin ang latest mula kay Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, nananatilit sa 79.87 meters ang water elevation ng La Mesa Dam. Hindi yan nagbago simula alas 8 kagabi. At bagamat hindi nga umangat ang water level sa nakalipas sa magdamag, ay nananatili pa rin sa red alert ito, 28 centimeters mula sa spilling level na 80.15 meters. Katunayan, kagabi ay naglabas ng rekomendasyon ng pamunuan ng La Mesa para sa evacuation ng mga residente malapit sa Tulyahan River. Kasama dyan ang mga komunidad sa gilid ng ilog na sakop ng Fairview, Quezon City, sa Malabon, Caloocan, Navotas at Valenzuela. Inilabas ang evacuation advisory nang bumilis sa 3 centimeters per hour ang antas o rate of increase ng water elevation dakong alas 4 kahapon kasunod ng malakas na buhos sa ulan. Pero bumaba naman ito ng 2 centimeters per hour dakong alas 7 ng gabi. Sa ngayon, bagamat hindi na tumaas ang tubig sa nakalipas na magdamag nga, ay nasa red alert pa rin ng dam. Pero umaasa ang dam management na babalik ito sa normal level sa mga susunod na oras. Gayong mukhang magiging maganda ang sikat ng haring araw ngayong araw na ito. At marami na rin ang mga gising sa oras na ito. At muli nang tataas ang consumption ng mga households na sinusuplayan ng dam. At yan ang latest mula dito sa La Mesa Dam. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa ibang balita, iginiit ng driver ng naaksidenteng pampasaherong bus sa EDSA Ortigas kahapon na mabagal lang ang kanyang takbo. Pero duda ang MMDA sa pahayag ng driver. 8 ang sugatan nang bumangga sa railing ang bus at muntikan pang mahulog mula sa flyover. Narito ang report ni Pia Arcangel. Hindi lang wasak na wasak ang unahang bahagi. Halos lumambitin at kamutikan pang mahulog ang bus na ito ng Don Mariano Transit matapos salpukin ng railing sa itaas na bahagi ng EDSA Ortigas flyover southbound. Kwento ng driver na si Florencio Beron, nasa gitnang lane siya ng flyover nang bigla raw mag-cut ang isang kotse mula sa kanang lane. Umiwas siya pakaliwa pero meron namang motorsiklo kaya kumabig siya pakanan. Pero nasagi pa rin niya ang motorsiklo at tuloy nang sumalpok at sumampa sa railings ng flyover. 7 pasahero sugatan sa aksidente, gayon din ang rider ng motorsiklo. Pwede nga po, dito pa rin dahil doon po tumama sa may mismo MRT station. O, kung wala pong wala yun,
Kung walang harang, sigurado po ang dami pong may disgrasya. Sa lakas ng pagbangga, lumipad ng ilang piyesa ng bus sa ilalim ng flyover pero sa kabutihang palad ay wala namang tinamaan. Ayon sa driver ng bus, mabagal lang daw ang kanyang takbo dahil malakas ang buhos noon ng ulan. Mga anong takbo mo? Pero dito, 40 km per hour lang. Ang ano kasi madulas yung kalsada pag apply ko ng preno, biglang nagpaibot siya eh. Yun ang hindi ko naman inaasahan bakit nagkaganon yun. Pero duda rito ang mga taga-MMDA. Siguro mabilis na takbo niya. Dahil kasi pababa po siya ng flyover eh. Nakaano po yung pababa, mabilis talaga yan. Dahil sa paghambalang ng bus, bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound. Nagmistulang parking lot ng EDSA hanggang mahatak ang naaksidenteng bus matapos ng 1 oras. Sana sa mga motorista, sa tagulan mag-iingat sa pagmamaneho. Lalo mga bus driver na kasi po yan, at mabibilis minsan. Pag walang pasahero, naguna niya. At iingat sa pagmamaneho sa mga motorista natin. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Pinag-aaralan naman ng mga otoridad kung ano ang pananagutan ng driver ng bus sa aksidente. Kwento kasi ng pasaherong si June Ardena, nagte-text umano ang driver habang nagmamaneho. Balak maghain ng reklamo ni na Ardena at kanyang asawa na parehong nasugatan. Pero sa ngayon, pakiusap nilang maibalik ang mga gamit nilang nawala sa aksidente. Pag-akyat namin ng Ortigas flyover, yung driver, nagtitext siya. Hindi siya nakakapag-concentrate sa sa pagdadrive niya. Tapos nung makita niya may motor na, sa harapan niya, nandyan din yung nakamotor, saka siya nagpreno. Umiskid kami. Tuwing may bagyo o malakas sa pagulan, hindi na bago ang mga insidente ng mga sasakyang naiipit sa gitna ng baha. Ano nga ba dapat gawin kapag nakulong sa loob ng sasakyan at naipit sa flash flood? Darito ang report ni JP Soriano. Isa ang insidente sa UERM sa mga hindi malilimutang pangyayari noong manalasa ang bagyong Ondoy. Umapaw ang tubig mula sa creek at umabot sa ospital. Naglutangan ang mga sasakyan. Natrap ang isang doktor sa loob ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakalabas siya mula sa bintana, nakaakyat sa bubong ng kotse at nailigtas ng security guard. Taong 2004, nasa baha coverage ang team ni Susan Enriquez, cameraman na si Jojo Tagle at assistant cameraman na si Ariel Daño sa Gapuan Nueva Ecija na magkaroon ng flash flood. Biglang umapaw ang tubig at inabot ang kanilang crew cab. Tapos sabi na lang sa akin ni Susan, Jojo, sumisigaw si Susan, Jojo. Pagsilip ko, yung tubig nasa dashboard na. Ang bilis eh. Talagang biglang flash flood siya. Tapos sabi ko, patay mo yung makina. Kuha lahat ng gamit, battery ng camera, and then umakyat lahat kami sa sa bubong ng pickup. Nito lang Martes, ilang sasakyan ang tumirik matapos makipagtuos sa baha sa Viluna. Maswerte pa raw ang mga ito ayon sa disaster management at rescue experts. Mas grabe daw kasi ang pwedeng sasapitin sakaling abutan ng flash flood. Lulutang daw muna kasi sa baha ang sasakyan at unti-unting lulubog kapag pinasok ng tubig. Kung abutan daw ang motorista ng ganitong sitwasyon, huwag magpanik. Dapat buo ang isip at loob na iligtas ang sarili't mga kasama. Ayon sa mga eksperto, habang nakalubog sa tubig ang inyong sasakyan, halos imposible na raw na mabuksan ang pintuan ng sasakyan bunsod ng pressure mula sa tubig. Napakahirap po magbukas ng car, lalo yung door. Siyempre may puwersa yung tubig. Hindi mo mabubuksan yung door. Kaya para makalabas, mainam na buksan at sumuot sa bintana habang hindi patuloy